And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung host na si Chloe TV ay muling magbibigay ng panibagong reaction video. So and guys, samahan niyo po akong i-react itong video ni Kalingap Hana kung saan nga po ay dito in-interview na si Papa Joms kung ano yung masasabi niya dito kay Kalingap Dan ngayon na soon to be father na at bubuo na ng sariling pamilya. So ano kaya yung mga advices? So mamaya ng konti ay ating pakikinggan kung ano yung masasabi ni Papa Joms, ano yung kanyang advices dito sa pamilya ni Kalingap Dan. Kasi yun na nga, magiging tatay na si Kalingap Dan. Pero syempre, bago ang lahat ay i-congratulate po natin si Kalingap Dan sa successful na gender reveal ng kanilang anak. At yun na nga po, it's a girl. So ayan guys, so sa mga nag-stick sa issue pa rin about po doon sa Danjoy, ay syempre this is the time na kalimutan na po natin ang nakaraan. Past is past na po. Mamaya ay bibigyan po natin ng reaksyon itong mga kasagutan ni Papa Joms dito sa mga tanong ni Kalingap Hana. Pero bago ang lahat, makabago pa lang po kayo dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, paki-like at share na rin itong video para i-recommend pa tayo ni YouTube. At paki-turn on ang notification bell para laging updated sa ating mga video uploads. Higit sa lahat, palagi nating inuulit-ulit ang pagsuporta sa ating nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, and si Kalingap Rob. Nandiyan po ang ating Keyboys, Kalingap Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayan mahihirap po din po natin kalimutan. So ngayon, huwag na natin patagalin pa, tara panoorin na muna natin to at himay-himayin natin yung mga advices at yung mga sagot ni Papa Joms dito. So, Kalingap Jomar, kamusta si Kalingap Dan simula nung naging tatay na siya? Kumbaga, big commitment and responsibility na kasi yun. So, ano mga pinagbago niya na napansin mo? Madami, sobrang dami. Kasi dati, parang ano lang naman siya parang more on sa kanyang sarili. I mean, Siyempre, malaki na talaga ang pagbabago pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya. Iiwan mo na yung buhay binata. Kasi kung natatandaan natin, magkasama pa itong si Papa Joms at si Kalingap Dan sa apartment di ba? Siguro nakikita talaga niya palagi kung ano yung buhay ni Kalingap Dan noon nung hindi pa ito nagkaroon or hindi pa ito magiging tatay, di ba? So matagal din po silang nagsama sa apartment, kaya yun, parang close friend na rin po sila. At parang siguro yung turingan nila is parang magkapatid na rin, kaya alam na alam ni Papa Joms kung ano yung mga sikreto ni Kalingap Dan. Parang buhay binata, nagde-decide para sa sarili. Pero ngayon kasi may mga kinoconsider na siya. Hindi na siya yung tipong laging naayan ng labas tuwing gabi, parang ganon. And ngayon, mas ano na siya, ayun, mas responsible na. Siyempre, mag-iiba talaga yung mga priority mo sa buhay pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya. So, kasi nakapokus ka na doon sa magiging pamilya mo o sa pamilya mo. Yung tipong dati, makakabili ka para sa iyong sarili. Ngayon, hindi na kasi mas uunahin mo na yung anak mo, mas uunahin mo na yung pamilya mo. So, ganun. Napakalaking changes talaga na mangyayari pag nagkaroon ka na ng sariling pamilya. Pero, ang pinaka-importante is dapat nating pahalagahan yung pamilya natin. Yung binuo nating pamilya. Kasi sa bandang huli, yung pamilya pa rin ang magdadamayan. Kaya, yun, sabi ni Kalingap Jomar na siyempre malaki rin yung pagbabago ni Kalingap Dan. From binata, ngayon magiging tatay na. Kaya naiintindihan naman niya. No? Lahat naman talaga magbabago pag meron ka ng sariling pamilya. Mas parang kahit pa paano kikitain ko ng pagiging father figure na. Wow! So, paano mo i-describe ang friendship niyo naman ni Kalingap Dan? Ang friendship namin, parang man lang kaming magkapatid. Kasi wala pa ako sa Kalingap, nandun ka pa sa Manila. Dati kasi, bago pa lang ako sa Kalingap, nag-aya-nayan pa Manila si Kalingap Dan. Yes, diba? And nakita namin po siya ni Deans sa bahay sa Manila. Sa Manila. So, hindi pa po ako nakakarating sa Daet. Kilala ko na si Kalingap Jomar. Oo po. Mga bago pa lang ako niyan. So, parang doon na talaga, kumbaga, mula noon hanggang ngayon, yun pa rin yung treatment. Or ano namin, samahan. And kay Papa Joms,
Joms, kay Jenny, syempre si Jenny ay kasama mo din off-cam, Yes nakakasama po. mo. Ano Yes naman po. ang ano mo kay Jenny? O yun, siyempre, ito, ano na to. Siyempre, alam naman ng lahat. So, di ko na rin itatanggi po na nakasama ko din na talaga po si Jenny, sila Kalingap Dan, paminsan-minsan dati. At ngayon, bihira na lang din kasi yun na nga, buntis. Pero si Jenny, bilang napaka kasi niya, sobrang understanding. Ewan ko lang kung ano may, pero sa akin kasi parang sobrang understanding niya. Hindi kasi kumbaga, hindi kasi siya Kikita mo din sa mga vlog ni Jenny, no? Kasi nagbo-vlog na ito si Jenny, na mabait talaga siyang babae, no? Talagang caring siya. So, ayan guys, i-follow niyo po si Ma'am Jenny, no, na asawa ni Kalingap Dan, kasi para sa akin, deserve naman po nilang maging masaya. And I don't think na deserve niyang mabash. No, although may mga nagkakamali talaga, hindi naman maiiwasan yan. Tao lang din naman po sila. Tao lang din po naman si Kalingap Dan. Pero ang importante is magkapatawaran. Kung ano yung mga nangyari dati, ay siyempre kalimutan na lang po natin. Ang mahalaga is kung ano yung nangyari sa ngayon, di ba? And kung papansinin po natin, pareho naman po si Joy at saka si Dan ay siguro masasabi na rin po natin nakapag-move on. Si Joy siya ay isang certified nursing student na, at saka si Kalingap Dan naman na ay siyempre soon to be father na rin. Kaya wag na po nating i-connect pa yung pangalan ng dalawa, no? Saka ayun, forget the past. May mga nakikita pa rin naman tayo diyan na babash pa rin o hindi pa rin wala sa kanilang isipan yung nangyari sa Danjoy. Pero yun na nga, mas mabuti na mag-move on na lang po tayo. And I don't think na deserve din po ni Ma'am Jenny na mabash. Kasi kitang-kita naman po natin sa kanyang aura, sa kanyang pagsasalita, na siya isang mabuting tao. Kaya, ayun, iwasan na po natin yung pangbabash, guys. Okay? So, let's move on. sa pagiging vlogger si Jenny. Oo nga. Si Kalingap Dan naman is sa vlogging. Uy, Si Ali Oh, po. so hindi rin mahirap kay Jenny sa sitwasyon niya yung mga nangyari before. Pero inintindihan lahat. Supportive siya. Inintindihan niya hindi lang sa kanya, hindi lang kay Dan. Kahit yung ibang tao na around Dan, inintindihan niya. Viewers and supporters. Laging kinoconsider. Kung alam nyo lang na grabe si Jenny din talaga inintindi yung mga sitwasyon before. So yun. That time, around yung kasagsagan pa ng Love Team, yan, sobrang supportive and understanding ni Jenny. Yes. Sa mga hindi lang nakakaalam. Ito sinasabi ko lang din para, kasi alam mo na hindi rin kasi deserve ni Jenny yung mga bashing. So para sa akin naman yun. So yun, sinasabi ko lang, sinishare ko lang po. Wala na po sa akin, nasa sa inyo po kung ano paniwalaan nyo or kung hindi nyo tanggap. Wala pong problema at respetuhin ko naman po yun. Pero sa atin, di ba, kilala natin personally, ayun lang ang opinion natin. Salamat Kalingap Joms. Ito Kalingap Joms, paano si Kalingap Dan as a friend and as a boyfriend na nakikita mo sa kanya yung pagbabago? Di ba si Kalingap Dan ba, hindi ba talaga siya showy? Kasi ito guys, para lang din sa opinion namin dalawa ni Papa Joms, si Kalingap Dan kasi hindi talaga siya showy. So may mga nagsasabi kasi syempre na parang hindi daw talaga genuinely happy si Kalingap Dan sa relationship. So anong parang opinion or idea mo dun? Kabaliktaran po kasi guys, kasi sobrang genuine po ni Kalingap Dan. Yung etong ngayon niya, yung regarding sa baby, hindi po yun, anong tawag doon? Parang tawag dito? Nasa plano po yun. Yes. Oo, nasa plano naman talaga. Nasa plano naman. I mean, hindi yun sadya or hindi po... May mga tao din kasi guys na hindi talaga showy. Ako guys, hindi rin ako showy sa partner ko. Lalo na sa public, no? Parang, iwan ko naiilang ako. Kung kami lang dalawa, syempre, pinapakita ko talaga yung totoong pagmamahal ko. So may mga taong ganyan at isa na rin po dyan si Kalingap Dan. Kaya sa mga nagsasabi na hindi daw masaya si Kalingap Dan, so siguro sila yung mga nagpupush talaga dati sa Danjoy
no? So let's forget na lang, no? Forget and forgive na lang. Kasi yun na nga, nangyari na ang dapat hindi mangyari. And we know naman na masaya na rin po si Kalingap Dan, masaya na rin po si Joy. So, yun, irespeto na lang po natin yung desisyon dito ni Kalingap Dan. At doon naman sa pagiging showy, may mga tao rin pong ganun na nahihiya sila pagdating sa public. Pero binabawi or bumabawi naman pagdating na pag sila na lang yung magkasama. Diba? So wag po natin husgahan yung tao base lang po sa ating nakikita. Okay? Kung masaya man si Kalingap Dan or hindi, ang importante sa kanila na lang po yun. No? Wala na po tayong pakialam doon. Basta yun na lang. Ang hirap i-explain. Ang hirap i-explain. Pero I mean, si Kalingap Dan kasi hindi siya yung talagang showy, diba, na yung sobrang sweet, yung PDA, yung clingy, hindi, yung ganon. Siguro kasi, pag sila lang dalawa, yung... Oo, may mga ganon kasing tao talaga eh. Pero minsan nagiging showy din si Papa Dan, depende na lang sa mga tao na sa paligid niya, sa lugar din, kung saan siya komportable, yun din siya. Pero itong ano ko kay Kalingap Dan, kasi ano siya, sweet siya, kasi mahilig siyang mag-I love you sa mga tropa. Oo, sa mga... Paglasing. 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 Pag nag-I love you na po si Kalingap Dan sa'yo, ulasing na yun. Ganun pala si Kalingap Dan. Ganun talaga guys, no? May mga kainuman talaga tayo na pag nalasing na, lumabas na yung sikreto nila sa sarili nila. Nag-I love you, yung iba nag-i-English na, so ganun. Iba-iba po yung mga attitude ng Pilipino pag nalasing na. Pero dito at least si Papa Dan, paglasing siya, at least kahit paano sweet siya sa kanyang mga kasamahan, no? Nag-I love you na. So yun guys. So eto Kalingap Joms, may nagbago ba sa samahan nyo ni Kalingap Dan simula nun? Wala naman. Ano lang siguro, ang nagbago lang naman yung syempre, di na kami laging magkasama. Tawag niyan, ibang apartment ako, ibang apartment sa kanya. Pero yung saman kasi namin, adun pa rin, same lang din naman. So yun po guys, narinig po natin yung mga sagot ni Kalingap Jomar dito kay Ma'am Hana or ni Kalingap Hana. And yun, wala pa rin naman nagbabago daw sa kanilang pagiging magkaibigan. Siguro may mga naiiba lang, no, na iba na kasi yung priority ni Kalingap Dan, meron na siyang pamilya at saka magkahiwalay na rin po sila ng apartment. Pero yun naman ay syempre yung pagkakaibigan nila lang doon pa rin. No, kasi noon pa man nung nagsimula pa lang si Kalingap Jomar dito sa Kalingap ay talagang magkakilala na po sila. So nagkasama pa sila sa apartment. So talagang meron na talagang nabubuong friendship yung dalawa. At minsan magkasama pa silang lumabas sa gabi or magkakaayaan na gumala. So, nandun talaga yung friendship nila. Pero sa ngayon, siyempre, nag-iiba na yung mga priority ni Kalingap Dan. Magiging soon-to-be father na siya. And para sa akin, nakikita ko rin kay Papa Joms na parang gusto na rin po niyang magkaanak. Gusto na rin po ni Papa Joms na magkapamilya. So, soon, mangyayari po yan, no? In Jesus' name. Alam naman natin na doon talaga patutungo yung Jomcar natin. So, ipag-pray na lang po natin na maging successful silang dalawa. At saka matupad yung mga wishes ni Kalingap Jomar. Siguro isa talaga sa wini-wish niya is magkatuluyan sila ni Carla at makabuo sila ng sarili nilang pamilya. So yun, i-wish na lang po natin na magkatuluyan hanggang sa huli itong Jomcar natin. So yun po yung interview ni Kalingap Hana dito kay Papa Joms. Baka hindi nyo pa nakita yung buong video, pwede nyong panoorin, pwede nyong puntahan Kalingap Hana. Ayan guys. So, I hope nag-enjoy kayo dito sa ating reaction video. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like and share na rin itong video. Muli po guys, maraming salamat. Ito po inyong host na si Chloe TV. Thank you for watching.